Hello. Hi! Diba ang sarap katapos ng kanta, nakatayo lang. Kumbaga, gising yung malay natin. Kasi nakikiayon tayo sa tono. Pangalawa, yung lyrics. Siyempre, yung taglay natin, boses, na tinatagot-tagot, dito lang lumalabas. Sa pangalan po ng dakilang Panginoong Jesucristo, isang mapagpalang gabi sa bawat isa. Andito po tayo sa unang pagpapasalamat na ating ginagawa ng unang Sabado ng buwan. Tinatawag nating First Saturday Thanksgiving. Andito tayo sa pagpapatuloy ng gawain. Meron tayong mga aralin na binibigyan ng buhay at ito ay magsisilbing gabay sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ngayon po ang babasahin ko ayon dito sa unang aralin. Sa Ebanghelyo ni Apostol Juan, Kapitulo 20, versikulo 19 hanggang sa 31. Ito po ay pangyayari matapos ng ating dakilang Panginoon ay mabuhay na magpuli sa mga patay. Tatanungin natin, napapanahon ba ngayon na nag-celebrate pa lang tayo ng kapanganakan? Tapos ngayon ang topic patungkol sa pagkabuhay na magpuli. Palagi po natin isa sa isip, yan ay mga alaala na ating ipinagdiriwang. Kasi sabi sa ibang parte ng banal na kasulatan, mas higit na mahalaga ang kamatayan kaysa kapanganakan. Kaya nga, yung kapanganakan ng ating dakilang Panginoon hanggang ngayon, pinagdidiskusyonan pa, pinagdidibatihan pa, kahit mga scholar ng mga Biblia, hindi nila matalos malaman ang kapanganakan ng ating dakilang. Pero yung kanyang kamatayan, doon nakapokus yung aral o tinatawag na Ebanghelyo. Dahil ito po yung pinakamahalaga na walang iba, katuparan ng hula ng mga propeta na kinakailangan ang ating dakilang Panginoon na isinugo ng Ama ay mamatay at ang kanyang dugo ay maging bayad sala sa lahat ng ating mga kasalanan. Kaya kung mapapansin natin, hindi sapat yung kilalang natin si Kristo. Hindi sapat yung sumusunod lang tayo sa aral niya. Ang importante po dyan, kasama ba tayo kalakip ng ating pananampalataya doon sa binuwisan niya, doon sa dugong dumaloy sa kanya, na ibinuhos niya, kasama ba tayo sa pinatawad niya? Kaya po, kung mapapansin natin, importante po na talakayin yung kamatayan ng ating dakilang Panginoon. Dahil yan po ay katuparan ng lahat ng hula sa mga propeta, mga awit, at maging sa kahalagan ng Ebanghelyong ating pinag-aaralan sa bawat gawain. Sabi dito, nang kinahapunan niya ng araw na yaon, na unang araw ng Sanlinggo. Ibig sabihin, matapos ng ating dakilang Panginoon, mabuhay na mag-uli sa mga patay. Unang araw ng Sanlinggo. Nung hapon nun, kasi halimbawa, umaga, mabuhay na mag-uli ng magbubukang liwayway ang ating dakilang Panginoon. Nung kinahaponan, nung unang araw ng Sanlinggo, nang nangapipilit ang mga pintong kinaroroonan ng mga alagad, dahil sa katakutan sa mga Hudyo, ay dumating si Jesus at tumayo sa gitna. At sa kanila'y sinabi,
kapayapaan ang sumainyo. Ito po ay isang milagro. Dahil habang ang mga alagad ng ating dakilang Panginoon nagsasama-sama sa isang silid na dahil sa takot nila sa mga Hudyo, habang sarado ang lahat, biglang pumasok ngayon ang ating dakilang Panginoon. Ngayon, doon pa lang sa pamamaraan na yun, na pagpasok niya, meron ng milagro. Dahil ang isang tao may katawan ay hindi makakalusot doon para pumasok kung sarado. Pero dahil nga iba na yung katawan, taglay ng ating dakilang Panginoon, tinatawag na niluwalhating katawan, kaya yung pagpasok niya, hindi siya naghahanap ng pintuan. Kundi bigla na lang siyang nandoon sa gitna nila at napakinggan nila yung salita, kapayapaan ang sumainyo. Bakit yan ang unang bigkas ng ating dakilang Panginoon? Dahil nga sa sitwasyon na balisa sila, takot sila, gustong pahupain ang ating dakilang Panginoon, yung nararamdaman ng mga alagad na dapat kumalma sila sa pagdating ng ating dakilang Panginoon. Kaya po, kung mapapansin natin, kung isinisimbolo ng Ebanghelyo o salita ng Diyos, si Kristo, dapat po, habang ipinapahayag ang salita ng Diyos, kung paano dumating ang salita ng Diyos sa ating mga tainga, sa ating pandinig, dapat nasa kalagayan din tayo na mapayapa. Kasi po, kung balisang-balisa ang ating mga pag-iisip, ang ating mga pag-aalala o takot, wala pong papasok na salita ng Diyos sa ating unawa. Ang mangyayari po niyan, parang lulusot lang dahil sa kabila, labas sa kabila. Dahil wala po sa kapayapaan. Magulo. Kumbaga sa sitwasyon, kinakausap po siya pero hindi siya nakikinig. Hindi ma-absorb yung tunay na mensahe ng Ebanghelyo. Kaya, dito pa lang sa pangyayari na ito, kinakailangan muna titingnan natin ang ating sarili, yung sitwasyon ng ating kalagayan, nang sa ganun, bukas na bukas ang ating unawa sa pagtanggap sa ating dakilang Panginoon. At ganun din sa kanyang mga aral na ating pinapakinggan. Sinabi niyang muli sa kanila ni Jesus, kapayapaan ang sumainyo. Bakit kinakailangan ulitin? Dahil minsan, kahit sinabi na sa atin, peace be with you, duda pa. Minsan parang nakukulangan. Sa sinasabing peace be with you, kinakailangan pang ulitin. Dahil pwedeng sabihin na, nagsasabi na nga ng peace be with you, hindi naman tunay yung peace be with you mo. Kaya kinakailangan ulitin na kaya din ang ginawa ng ating dakilang Panginoon. Muli niyang sinabi sa kanyang mga alagad, kapayapaan ang sumainyo. At nang masabi niya ito, ay kanyang ipinakita sa kanila ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Ang mga alagad nga'y nagagalak nang makita nila ang Panginoon. Kung mapapansin natin, ano yung reaksyon ng mga alagad ng ating dakilang Panginoon nung dalawang beses ang sinabing kapayapaan ang sumainyo? Kumbaga, yung atensyon, yung isipan, yung takot, yung pag-aalala ng mga alagad ng ating dakilang Panginoon, naigsan po yun ng kapayapaan. Lalong-lalo na nakita mismo ng kanilang mga mata yung kanyang mga kamay na pinagpakutan, pati yung kanyang tagiliran. Na parang lumakas ang loob nila na nabuhay nga ang ating dakilang Panginoon. Pero meron ditong isang sitwasyon na sinasabi,
nang masabi niya ito, sila'y hiningahan niya at sa kanila'y sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ngayon po, para maramdaman natin ang presensya ng Espiritu Santo, wala po siyang puwang sa isang pusong maligalig, sa isang pusong magulo, sa isang pusong takot, sa isang pusong nag-aalala. Pero pag naramdaman natin ang kapayapaan, maluwag nating matatanggap ang presensya ng Espiritu Santo. Nadala-dala ng Ebanghelyo sa kabila ng ating maiksing unawa dahil namin sa kakarampot nating utak, mas lalo pang naipaliliwanag yung kahulugan ng Ebanghelyo dahil tinutulungan tayo ng Espiritu Santong inihinga sa bawat isa sa atin. Na kumbaga, yung unawa natin na kagaya ng isang tao sa sariling karunungan, nadidevelop po siya dahil po sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Dahil ang ating pinapakinggan ay isang bagay na walang hanggan. Tayong tao na tagapakinig ay may hangganan. Kinakailangan natin ng kaagapay. Sumusuporta sa ating unawa. Yung Espiritu Santo na wala rin hanggan. Para ma-connect yung ating kalagayan na may hangganan doon sa ating pinapakinggan na walang hanggan, kailangan din natin ng kaagapay na walang hanggan. Walang iba. Ang Espiritu Santo. Sabi dito, ito yung proseso para tanggapin yung Espiritu Santo. Sino man inyong patawarin ng mga kasalanan ay ipinatawad sa kanila. Sino man ninyo patawarin ng mga kasalanan ay hindi ipinatatawad. Ngayon, pagdating po sa pagpapatawad, papaano po ba ang tunay at tamang pagpapatawad sa mga kasalanan? Hindi siya pwedeng sabihin verbal lang, pinatawad na kita. Pero deep inside, pagtalikod, sabi nga sa mga millennial, it hurts. Masakit pa rin. Parang ramdam mo pa na, napatawad ko na nga ba o hindi pa? Kasi po, ang tunay na kahulugan, pag niresearch natin yung pagpapatawad sa mga Bible dictionary, isa lang ang ibig sabihin, paglimot, erase. Sa makatuwid, ang tunay na nakapagpapatawad, binubura na ang pagkakasalang ginawa ng kanyang kapwa. Pero kung halimbawa, napagkukwentuhan, binabalikan, tapos may sakit pa rin, may kirot sa puso, hindi pa po yan nakapagpatawad. Kasi po, nandun pa siya sa panahon na nasasaktan siya. Ang tunay na kapagpatawad, nililimot na ang kasalanan. Kagaya rin ang ginagawa ng Ama, sa sino mong pinatawad niya, nililimot ko na ang kanilang mga kasalanan. Kumbaga, ini-erase na sa history ng buhay na sa pagitan ng tao at ng Diyos. Dapat ganoon din tayo. Kasi proseso po yan. Hindi ba palagi natin sinasabi, patawarin mo kami ng aming mga kasalanan. Gaya naman namin. Hihingi tayo ng tawad sa Diyos, napatawarin tayo. Pero, sa kabila nun, na humihingi tayo, ang first step para sa pagpapatawad ng Diyos, tayo ang unang magpapatawad. Gaya naman namin. Ibig sabihin, tupalo na lang yung pagpapatawad ng Diyos, unang-una tayong magpapatawad sa ating kapwa. Kaya dapat, i-erase na rin natin yung pagpapatawad o yung kasalanan na ginawa ng sa atin ng ating kapwa. Ngayon, merong isang sitwasyon dito. Sabi dito,
Ngunit si Tomas, isa sa 12 na tinatawag na Didimo, ay wala sa kanila nung dumating si Jesus. Kumbaga, doon sa mga alagad, kasi 11 na lang sila eh. Mula kay Pedro hanggang kay... Bali, 10 na lang sila. Tama ba? Kasi namatay na si Judas, 12 sila, namatay, bali 11. Pero 10 lang sila nung nadat na ng ating dakilan. Dahil si Tomas wala rin. Ngayon, ang nangyari, sinabi niya sa kanya ng ibang mga alagad. Kumbaga, pagkatapos ng araw na yon, nakita ng, kasi okay na yun, kumbaga nakarecover na yung mga alagad. Nakita nila niya ngayon si Tomas. Nagkwento sila. Sabi nila, sinabi niya sa kanya ng ibang mga, nakita namin ang Panginoon. Ano ang sagot ni Tomas? Ngunit sinabi niya sa kanila, maliban aking makita ang kanyang mga kamay, sa kanyang mga kamay ang butas ng mga pako at maisuot ko ang aking daliri sa butas ng mga pako at maisuot ko ang aking kamay sa kanyang kagiliran ay hindi ako sasampalataya. Sa madaling salita, si Tomas ay lumalarawan sa sino man sa atin. Na pagkaminsan, kinakailangan natin ng ebidensya. Kinakailangan natin ng proof o patunay na dapat makita muna mismo ng ating mata at mahawakan sa tayo maniniwala. Kaya po, yung pananampalataya, hindi po pwedeng sabihin taglay ng isang tao kung naghahanap siya palagi ng ebidensya o patunay na dapat niya munang hawakan at makita sa katat siya maniniwala. Kasi po, ang tunay na pananampalataya, yung pagtitiwala, kasi ang meaning ng sampalataya o pananampalataya, nandiyan niya sa banner natin. Ito. Yan kasi faith. Ang pananampalataya ay paniniwala at pagtitiwala sa mga bagay na hindi nakikita. Si Tomas, gusto niya patunay, proof, para maniwala. Ngayon, ano nangyari? At pagkaraan ng 8 araw, ay muling nasa loob ng bahay ang kanyang mga alagad. Kasama na nila si Tomas. Ibig sabihin, 11 na ulit sila. Dumating si Jesus na nangapipilit ang mga pinto at tumayo sa gitna at sinabi, kapayapaan ang supainyo. Ibig sabihin, yung unang gabi ng pagkabuhay na mag-ulit sa patay ng ating dakilang Panginoon, 10 sila, wala si Tomas. Pero sarado yung pinto pagdating ng ating dakilang Panginoon. After 8 days, ganun ulit ang nangyari, pero 11 na sila. At ganun ulit ang nangyari, pumasok muli habang nangapipilit ang pinto. Iisa lang naman ang sinabi ng ating dakilang Panginoon, kapayapaan ang sumainyo. Ngayon, yung 10 alagad, kumbaga, yung kanilang emosyon, yung kanilang pagkatao, kumbaga, nabago na. Pero si Tomas, hindi pa, kasi kinakailangan niya muna maghanap ng patunay. Kaya, ang sinabi ng ating dakilang Panginoon, kapayapaan ang sumainyo. Para kasama si Tomas doon na kumalma, na maghari din ang kapayapaan sa kanya. Nang magkagayoy, sinabi niya kay Tomas, idahitin mo rito ang iyong daliri at tingnan mo ang aking mga kamay. At idahitin mo rito ang iyong kamay at isuot mo sa aking tagiliran at huwag kang di mapanampalatayahin kundi mapanampalatayahin. Kumbaga, inaan mo ng ating dakilang Panginoon si Tomas. Halika, Tomas. Tingnan mo ang sugat sa aking mga kamay. Idaiti mo. Haplusin mo. Kapain mo. Ilusot mo yung kamay mo sa butas. Pati dito sa aking tagiliran.
Kasi po siya ang ating dakilang Panginoon, nung bumuhos ang kanyang dugo, nung dinalaw siya ng mga kawal, nung makita na yung dalawang tulisan, kabilaan, pinag-uumog yung mga hita, o mga pinagbabali. Meron kasi silang tagampas. Pero pagdating sa ating dakilang Panginoon, nung makita niya na patay na, ang ginawa ng isang kawal, kumuha na lang ng sibat, inulos siya dito sa bahagi ng kaliwa, lusot sa kanyang puso. Kaya umagos ngayon yung dugo. Na, meron pa nga doon na isang kawal na, siyempre ang kawal, lagi yan sa labanan, na bulag, na natalsikan siya ng dugo, bumalik. Ganyan po makapangyarihan ang dugo ng ating dakilang Panginoon. Kaya, yung gusto ni Tomas, makita yung pinagpakuan. Dahil alam niyo, ipinako ang ating dakilang Panginoon. Pati yung pinagpulusan sa ating dakilang Panginoon, gusto niyang hindi lang makita, kundi mahawakan ng kanyang mga kamay. Sabi ng ating dakilang Panginoon, huwag ka nang hindi mapanampalataya. Huwag ka nang magdalawang isip o magduda. Manalig ka na sa akin. Yan po ang pakiusap ng ating dakilang Panginoon. Kahit sa sino man sa atin. Hindi dapat naghahanap tayo ng palaging patunay. Hindi ba ganyan din ang nangyayari sa atin? May magpukwento sa atin, saan ka ba ikaw ang kumaling? Doon ka nga sa Malayaan. Kinakailangan muna ng patunay na gumaling ang isang tao bago maniwala nang sa ganun, susunod na rin at magpapagamot na rin sa Malayaan. Di ba kinakailangan pa rin ng proof? Yan po ang pagkatao natin. Dahil nasanay tayo sa tinatawag na to see is to believe. Yan po ang pinapatawag. Marami. Halimbawa, sa mga nag-aaral ng abogasya, kinakailangan ng ebidensya. Proof. Kahit sa doktor. To see and prove is to believe. Pag pinintuhan mo ang doktor ng ganito, hindi yan maniniwala. Ay, hindi naman talaga sila naniniwala. Dahil sila ay nabubuhay sa siyensya. Pero yung mga maka-spiritual, kwento pa lang, pinaniniwalaan na. Ang problema, dalawang klase yung kwento. May totoo, may hindi. Minsan, paninira, minsan, hindi naman maganda yung kwento, pero pinaniniwalaan. Paano kung fake news? Kaya po, ang isa sa pakiusap ng ating dakilang Panginoon, huwag na tayo magdalawang isip, kundi gawin na natin 100% ang pananalig sa ating dakilang Panginoon. Ano ngayon ang bulalas ngayon ni Tomas noong pagharian siya ng kapayapaan? Sabi niya. Sumagot si Tomas at sa kanya sinabi, Panginoon ko at Diyos ko. Nakakilala niya ngayon ang ating dakilang Panginoon na kanyang Panginoon. At yumukod siya, sinabi niya, Diyos ko. Tanong, tumutol ba ang ating dakilang Panginoon nung tinawag siyang Panginoon ko at Diyos ko? Hindi po, kasi siya nasaan yung Diyos din. Kaya nung nabubuhay pa siya bilang tao, ang kalagayan niya ay isang tao. Nakakaramdam din yung hapdi ng init, ng sakit, nadarama niya rin yung paghihirap, yung sakripisyo. Pero nung siya ay mabuhay na mag-uli sa mga patay, lumagay na siya sa kalagayang ng niluwalhating katawan. Katulad na rin ng kanyang ama. Kasi nakakapasok na siya sa saradong silid. Imposible po ang isang may katawan pumasok sa isang silid na nakapilid lahat. Kaya po, kumbaga kakaiba na ang katawan na taglay ng ating dakilang Panginoon. Ngayon anong sinasabi dito ng ating dakilang Panginoon? Sinabi sa kanya ni Tomas, ay ni Jesus,
Sapagkat ako'y nakita mo ay sumampalataya ka. Mapapalad yung hindi na nakakita, gayon may nagsisisampalataya. Si Tomas, nung makita niya, sumampalataya siya. Pero masigit na mapalad, yung tao na hindi nakita ang butas sa kamay at sa tagiliran, pero sumampalataya sa ating dakilang Panginoon. Kasama po tayo doon. Kaya para bagang merong lakas na nagtutulak sa atin, para pabalik-balik ka sa templo, yan po ay ibinubuhos ng Espiritu Santo kasama ng ating sariling espiritu. Kalakip ng ating pananampalataya na bagamat hindi kinakailangan ng ebidensya o ng proof, pero andito tayo pabalik-balik para unawain, pakinggan at namnamin natin, pakiramdaman natin ang salita ng Diyos na iyan po ang nagbubuhos sa ating sariling pagkatao para baguhin tayo, para lumakad tayo ayon sa kalooban ng Diyos. Sabi dito, gumawa nga si Jesus ng iba't ibang maraming tanda sa harap ng kanyang mga alagad na hindi na nasusulat sa mga aklat na ito. Ibig sabihin, maliban pala dito kay San Juan, Evangelista, ganun din kay San Mateo, na parihas alagad ng ating dakilang Panginoon, nakasama niya nung nabubuhay siya. Hindi po naisulat yung mga pangyayaring ginawa pa ng ating dakilang Panginoon. Maging doon sa mga tinawag sa mga panahon ni Apostol Pablo, si Juan na tinatawag na Marcos, at ganun din si San Lucas, na isang manggagamon. Hindi rin niya naisulat yung mga gawang ginawa pa ng ating dakilang Panginoon. Kaya in summary, sabi ni Apostol Juan, mayroon din iba't ibang mga bagay na ginawa si Jesus na kung susulating isa-isa, sa inaakala ko'y kahit ang sa sanglibutan ay hindi magkasya ang mga aklat na susulatin. Ibig sabihin, hindi siya naaayon sa sanlibutan ito ang mga bagay na ginawa ng ating dakilang Panginoon. Dahil po, nung nabuhay nga lang ang ating dakilang Panginoon, nireject na siya. Paano pa yung mga himalang ginawa niya nung nabuhay siyang makulit sa mga patay? Itinakwil na nga siya ng mga tao, mas lalong itatakwil pa yung mga himalang ginawa niya. Lalong-lalo na nung nabuhay siyang makulit sa mga patay. Sabi dito, ngunit ang mga ito ay nangasulat upang kayo'y magsisampalataya. Bakit kinakailangan maging halimbawa si Tomas? Para nang sa ganun, tayo man ay nasa kaguluhan, tayo man ay nasa katakutan, nasa pagkabalisa, nasa kabila ng mga problema at karamdaman, kinakailangan pahupain muna natin yung sitwasyon. Palaging sinasabi ng ating dakilang Panginoon, sumainyo ang kapayapaan. Sa sino man tao na pinaghaharian ng kapayapaan, katulad po yan ng isang sisidlang baso. Hanggat gulo ang utak sa mga kaalaman at karunungan ng sanlibutan ito, hindi po magkakasya ang isang bahaging banal isilid dyan dahil punong-puno po siya ng kaguluhan. Pero sa oras na humupa yan at maging banayad, madali pong mauunawaan ang aral o salita ng Diyos. Kaya minsan, sa akala natin, hindi niya natanggapin yung salita ng Diyos kasi may karamdaman yun. Ang iniisip niya lang, gumaling. Pero ang katotohanan po niyan, yung pagtanggap bilang isang taong makasalanan, isa na po yan sa pamamaraan. Na para bagang yung ating pagkatao ay nare-reset. Kaya nagkakaroon ng kapayapaan. Yung pagsuko o pag-surrender, isang pamamaraan po yan para pagharian tayo ng kapayapaan. Kaya ang salita ng Diyos, yun po ang humahanap ng mga
pagkakasala sa kaloob-looban ng ating puso. Pero ang tunay na pagsisisi at pagbabago ng isang tao, hindi sa pamamagitan ng panghuhugas ng tubig, kahit ilang beses mo yan ilubog sa tubig. Iluglog mo yan ng lahat ng aaniban ng sikta. Walang bisa yan kung hindi nagbabago. Ang tunay na pagbabago, nakikita sa tubig na umaagos sa ating mga mata. Dahil iyan po ay mula sa ikainuturan ng ating mga puso. Diyan makikita ang tunay na pagsisisi at pagbabago ng isang tao. Kaya sabi dito, ngunit ang ito ay nangasulat upang kayo'y magsisampalataya na si Jesus ay ang Kristo. Sinulat ito para yung mga alagad ng ating dakilang Panginoon sumampalataya na si Jesus ay ang Kristo. Na si Jesus ay ang Mesiyas na nakatakdang maging manunubos at tagapagligtas ng sangkatauhan. At sa inyong pagsampalataya ay magkaroon kayo ng buhay sa kanyang pangarap. Kaya po tayo mga umaasam ng buhay na walang hanggan. Simple lang po ang susi, sampalatayanan natin si Kristo. Na siya ang Mesiyas, siya ang tagapagligtas, siya ang Kristo. Nabanggit ko yan kanina. Pag sinasabing Kristo, Misaya, Jesus ang Mesiyas. Doon sa sinaunang Bible, Yeshua ang Masaya, si Kristo Jesus. Ngayon, kapag yun ay pananalig na taglay natin, sigurado po ang benepisyo katulad ng ginagawa natin dito sa ibabaw ng sanlibutan. Nag-a-apply tayo ng insurance, ang benepisyo para ma-avail ng ating mahal sa buhay. Pero yung pagsampalataya natin kay Kristo, ang makaka-avail naman sarili natin kaluluwa. Ang inihanda ng Diyos na buhay na walang hanggan. Nakasama niya. Kasi mayroon din buhay na walang hanggan doon sa hahatulan. Kasi paano magsasuffer ng walang hanggan kung wala rin hanggan ang kanilang buhay? Kaya po, piliin natin yung buhay na walang hanggan sa piling ng ating dakilang Panginoon. Yan po ang targetin natin. Kaya tayo'y nagsasakripisyo at nagtitiis ng puyat, pagod, sakripisyo, alang-alang sa pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya huwag natin sayangin yung pagkakataon na pinagkakaroon ng Diyos sa bawat isa sa atin. Salamat sa Diyos at isang mapagpalang gabi sa bawat isa.